Ito po ay isang technical site assessment na gagawin po natin ngayon kaugnay ang Coast Guard, kaugnay ang CIDG at ang DOJ, no? So nandito po tayo, titignan po natin at i-assess natin ang tubig at ang area kung saan gagawin ang search. So hindi po natin expectation ngayon na talagang magda-dive ang ating mga Coast Guard, kundi titignan lang po natin kung ano yung kondisyon ng tubig, no? Kung gaano ka-clear, kung gaano ka-murky yung tubig. Titignan din ho natin ang depth, no? Ang initial po na information na nakarating po sa atin ay 30 meters po ang kalaliman ng lake or ng area ng lake kung saan tayo magse-search. Ito po ay isang resulta ng information na nakuha natin hindi lamang kay alias Totoy kundi sa iba pang credible informants na lumapit po sa atin. Kaya ito po ay isang hakbang sa investigation na sa tingin po natin ay napaka-importante, because we do not want to leave any stone unturned, no? So ito po ay hindi lamang sa isang claim ng isang tao, kundi medyo na corroborate na din po ito sa iba pang informants. So after yung eksaktong lugar po nung palaisdaan na na-identify kung saan itinapon mo na yung mga bangkay, yun po yung pupuntahan mo, lalapitan natin ngayon? Yes, opo. Kailangan po kasi natin i-focus, no, yung search natin dun sa mas maliit na area. Kasi kung titignan po natin, 234 square kilometers po itong talig. Kaya kailangan po natin gawing mas focus, no, ang search natin. Sir, possible daw ba, sir, na we are confident. We cannot say for certain kung gaano ka-confident po tayo, pero it is worth the effort, it is worth looking into. Kaya, kasi po, sinasabi po natin na lahat po ng information na nakuha natin, kailangan natin i-validate. Hindi naman po pwedeng may information tayo nakuha, wala tayong gagawin. Ito po ay isang investigation na dati po wala po talaga tayong leads. Ngayon po na lumutang ang isang testigo at all-in na po ang gobyerno dito, mas marami na pong lumapit pa ng mga informants. So this is a step in the right direction sa tingin po natin, but we will not stop here. Hindi lang naman po ito ang lead natin, no? Pero isa siya sa pinakamalaking lead. sir, if ever, ano po yung in-expect natin na state ng bodies, if ever may makuha? Well, that's something that the Coast Guard can help us with dahil sila po yung may expertise dyan, no? During the times na nagkakaroon ng ship accidents or tragedies, no, sila po yung nagsasave ng mga tao, mga bangkay kung sakaling namatay na po. Although this is the first time, I believe, na 4 years na po, no, ang pagitan ng pagkawala ng mga tao, and we hope that we can find something that will at least lead us in the right direction. Pero ano sabi, sir, ng experts so far? Possible to po ba na may pagkapa after 4 years kung diluted po sa water, sir? Yes, may mga nagsasabi po, no, na meron pa po tayong maabutan. They indicated certain factors, no, dahil what we're dealing with now is more fresh water. Yung mga dating searches were done in salt water. So there are experts advising us on what we should be looking for. Yung mga equipment po. Site assessment, saka lang natin malalaman kung kayang sisiran o kakailangan siya gawin. Yes, correct. Kaya important po ito dahil we will see for the first time kung ano ba talaga ang kondisyon. So, if you will look behind me, medyo maalon nga siya. There's a bit of disturbance. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky.